Tito Mondi! Dapat ganun, no? What to do? What to do? Lagi ganit kayo pag gabi. Eto na. May online business po ako at the same time, I am working. May kalakasan po ang kita, Tita Mondi. Tito Mondi pala. Mga trendy items po ang mga paninda. Lagi akong updated kung ano ang bago. Aba, entrepreneur to. Pero ang second cousin ko na babae, hay nako! Tinuruan ko naman kung paano simula ng online selling. Nakita nyo po kasi na marami ang sales ko. Ang tamad niya naman magbenta. Hindi sineseryoso pero gustong kumita. Ganun po sa umpisa. Tiyagain mo talaga. Palagi pang nangungutang sa akin. At ang kinita ko, natutulog dahil ang tagal niyang magbayad. Parehas naman kaming may trabaho, Tito Mondi. Pero, isang linggo pa lang after sahod, wala na siyang pera. Single naman. Online seller sa gabi. Kay Abby. Parang dito kayo nag-usap, pwede naman kayo mag PM. So talagang sinoutout ni Abby ang kanyang second cousin. Sana pinangalanan mo na din. I-comment mo na yung pangalan. So ito, una, Abby, very good ka dahil napakasipag mong online seller. Then second, shinare mo yung idea, yung mga diskarte tips mo sa yung second cousin para meron din siyang pagkakitaan. Very good yun kasi hindi lahat, lalo na kapag kamag-anak, kapag kumikita na may pinagkakakitaan, sinishare nila sa kanilang mga kamag-anak. So, maswerte ang yung second cousin at very good ka dyan, Abby. At ito lang, hindi very good sa second cousin mo, ulitin natin, tinuruan mo, tamad magbenta. Pag sa online selling, kailangan masipag ka, hindi ka pwede na itataas mo lang yung binibenta mo. Halimbawa, itong Tumblr, tapos hayaan mo na mag-comment, mag-mine, mag-add to cart. Hindi ganoon eh. Sa online selling talagang dapat tuloy-tuloy siya, masigasig, may oras. Ako nung pandemic ako, Abby, nag-online selling din ako. Mabibenta ko malongganisang kalumpit. Ano pa ba? Mga snake plant, tas mga sando yan, binibenta ko yan. So sa yung pinsan, nako, dapat talaga binigyan mo na nga ng tips, binigyan mo ng puhunan, pang simula, pero ayaw magbenta. Second cousin, magbenta tayo kasi diba sayang yung chance kasi diba parang ito yung way na para makatulong na imbis na mangutang ka na finlex talaga, shinoutout sa'yo ng pinsan mong si Abby na nangutang ka pa tapos nakikita naman niya may trabaho ko din, alam natin na parang side hustle mo naman daw pero pag singilan na yun wala naman, maraming ganun. Pero ikaw na pinsan ni Abby, siguro yun lang, sayang yung puhunan kasi hindi lang to si Abby kasi minsan 'di ba may mga katrupa din na kapatid na kapag binigyan ng puhunan, binigay mo na ng lahat, ayaw pa rin kumilos 'di ba? Parang gusto yata sa tumulong, sila pa yung magtatrabaho para dun sa tinulungan. Dapat hindi. Bigyan natin ng pahalaga kasi hindi lahat nabibigyan ng ganung pagkakataon para magkaroon ng magkaroon ng iba pang oportunidad para maitawid ang pang-araw-araw. So sa pinsan ni Abby, PM mo na siya, mag-usap kayo, buhayin niyo ang inyong online selling, lalo na after ng trabaho, 'di ba? Gawin mong outlet kasi minsan 'di ba yung pag-online selling, sabi nila matrabaho, lagyan niyo ng gimmick, lagyan ng sayaw, kwentuhan masaya para naman may additional extra income pa. At magkaayos kayo ng pinsan mong si Abby. Second cousin ikaw, shoutout ka namin ituloy mo 'yan. At syempre yung utang na bayaran natin. Kasi 'di ba, para magamit rin ni Abby sa ibang pagkakagastusan niya. So Abby, at sa mga online sellers, shoutout po sa inyo. Ito naman. Pangalawang shoutout note. Ito. Tito Mondi! May hindi alam ang best friend ko, Tito Mondi. Pero, hindi na dapat! Exclamation Hindi niya alam na matagal ko ng crush ang jowa niya. Nako, ito na. Yan po ang lihim na never ko pa na-share sa kanya. Pero narinig na natin, na-share natin sa lahat. Si Guy po kasi ay taga kabilang street lang. Baka mabuking ako kung isisiwalat ko dahil maingay si best friend. Hindi ko akalain na magiging boyfriend niya ang lalaking inspirasyon ko. Tito Mondi, isa sa mga rason kung bakit ako tumatambay sa labas para bumili ng kwek-kwek. Natawa ko doon sa pagtambay mo. At palamig ay para makita lang siya. A for effort ka doon Malapit lang kami sa basketball court kaya sa amin talaga siya dadaan. Heist, nalaman ko na lang sa FB ng best friend ko 2 weeks ago. Nag-post si friendship na in a relationship siya and tagging that guy. Oh no. Siyempre, nag-wow emoji ako. Pero
feeling hopeless deep inside. Hindi ko alam ang magiging reaction ko kung formal na niyang ipapakilala sa akin. Iiwas ba ako, Tito Mondi? Kasi ang syakit-syakit. Ako, natutunaw na parang yelo. Si Mary Lou. Oy, Mary Lou. Ako, hirap no? Kung yung best friend mo may jowa, tapos type o crush mo din, di ba? So, hindi ka nag-iisa dyan. Pero kung ako yan sa'yo, Mary Lou, nung time na yon, kung sa tingin mo wala pang nangyayari sa best friend mo, dapat nag-move ka na din. Kung si best friend mo ay nagpaganda sa crush mo, dapat sinabayan mo, naging competitive ka. Total, wala pa naman masyadong klaro na sila na Parang, di ba sabi nga natin, hindi na to kung yung first move manggagaling sa babae. Kayo, sabi nga, di ba, kung crush mo o may gusto ka dun sa isa, ikaw na gumawa. Para, kita mo, naunahan ka ng best friend mo, baka dito magkasira pa kayo, di ba? So, ito, ang mahirap dyan, pinost na. Di lalo ka nasaktan. Parang ito, official na naman, di ba? Gaya nung kanina nating caller, na minayday daw, tapos na. Yun na yun, official na yun. Ito, pinost in a relationship, tapos tinagpa yung crush mo. Nako, double dead yun. Ang sakit nun, di ba? Ang sakit-sakit nun, Marilu. Pero ikaw, nako, paano mo yan gagawin? Siguro, kung crush mo lang talaga, wala na sarado na. So, yung crush mo, kung crush mo siya dahil pogi siya, mabait siya, masika, so siguro mananatiling crush na lang yan. Ang lesson dyan, kapag may gusto ka, sabihin mo na agad, magparamdam ka na rin, di ba? Tapos, ang next na pagsubok sa'yo, ayan, kapag sinabihan ka, best friend, may sasabihin ako sa'yo. Pag ginanon ka, sasabihin niya sa'yo malamang, ano bang tawag niya? Beshi? Mare? Ganyan. Mare! Kami na. Nakita mo na, sabi, oo, alam ko na, nakita ko na. Tigilan mo ko. Tapos alis agad, walk out ka. Hindi. Pag gano'n, edi at least, di ba, parang na-heads up ka na. Maganda na na-heads up ka kaysa talagang wala kang basyant na gulat ka na, ay, sila na pala. At least ito, may pabuelo ka. Di ba? So, yun lang. Mary Lou, tigilan mo na yung best friend mo. Ay, tigilan mo na yung jowa ng best friend mo. Ano ka na? Move on ka na, suporta mo na lang sila. Pero sabi nga nila, sa totoong nagmamahal, kailangan lagi kang nag-aabang. Mali mo maghiwalay yung best friend mo, di ba? Tsaka yung crush mo. Yun na. Doon ka na pumasok. Pero wag mo namang idasal o panalangin na sana maghiwalay sila, wag. Enjoy lang nila. Pero yun, support ka lang sa best friend mo. Talagang ganon. Naunahan ka lang ng best friend mo, Mary Lou. Okay? Dahil dyan, maraming salamat sa'yo, Mary Lou. At kanina, sa ating si Abby na online seller. Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TRUENETWORK PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.